Magagaling ang mga Thompson brothers sa kani-kanilang mga kupunan. Ito ang si Ausar Thompson sa Pistons, samantalang si Amen Thompson sa Houston Rockets. Pero kung patungkol naman sa kompetisyon ay hindi may tatanggi na seryosong-seryoso ang dalawang ito at hindi po nila tatanawin na magkapatid silang dalawa kung patungkol na ito sa basketball. Dito mga idol ay wala rin pong pag-alinglangan na sinabi ni Jalen Duren na ang pinakamagaling daw sa kambal ay ang kanyang teammate na itong si Ausar Thompson. Dito mga idol sa kanilang stats ay nababack upan nito ang sinasabi ni Duren. Oo, mas mataas nga ang puntos na kinakamada nitong si Amen Thompson para sa Rockets. Pero kung patungkol naman sa turnovers, mas maingat itong si Ausar Thompson. Mataas ang kanyang block ratio. Samantalang sa 2-pointers at sa 3-pointer shooting percentage, di hamak na mas mataas ang kanya kumpara kay Amen Thompson. Totally mga idol, magaling silang pareho. Pero hindi may tatanggi na mayroong pagkakaiba-iba dyan. Nakadepende naman yan sa kanilang mga kupunan. Kung ano ang kailangan ng kanilang team, syempre yun mismo ang kanilang ibinibigay. Ito na yung pinakamalaking solusyon na makakuha rito ng Indiana Pacers para sa kanilang center position. Itong si Daniel Gafford kanilang makukuha galing sa Dallas kasama si Dante Exum at bilang kapalit ay kanilang ipapadala itong si Benedict Mathurin at si Tony Bradley. Malaking butas ang maiwan itong si Mathurin sa rotation ng Indiana, pero mayroon din namang matatakpan sa Indiana yung kanilang problema sa center rotation. Pero kung tutuusin ay hindi naman po mawawala si G. Huff. Magiging support big man pa rin naman siya kay Daniel Gafford. Pang small ball lineup itong si Daniel Gafford, pero sa pangkabuuan mataas ang inimprove ng depensa ng Dallas Mavericks nung siya'y napunta na sa kanila. Syempre sa Dallas Mavericks naman isang mayroong mataas na potensyal na gwardiya ang kanilang makukuha. So matatal, ito ho'y win-win situation para sa dalawang team na ito. Ikaw, ano ang komento mo sa proposal mock trade na ito? I-comment lang. Masakit nung nawala si Klay Thompson sa Golden State Warriors, pero syempre mas masakit din kung mawawala na itong si Draymond Green sa kanila. Naging sentro ng depensa, enerhiya at magandang relasyon itong si Draymond Green. Kahit nasa mga nagdang season ay hindi po naging maganda ang kanyang mga ginagawa. Parang pasakit sa Golden State Warriors at puro pabigat ang ginagawa. Kung sa loob ng court, hindi may tatanggi na napakalaki ng kanyang naibibigay. Sa depensa pa lang ay malaking bagay na. At sa pag-playmake, yun mismo ang kanyang trabaho. Pero walang dapat po na ikalungkot itong mga fans ng Golden State Warriors dahil eksklusibo lamang itong si Draymond Green para kay Giannis. Ibig sabihin nun, kung kanilang kukunin itong si Giannis, ay kanilang isasama itong si Draymond Green. Pero kung hindi naman si Giannis, ay wala pong Draymond Green na maisasali. Sa madaling salita, available lamang itong si Draymond Green kapag kay Giannis na.